Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinimulang ipaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na dapat siyang magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba, at kanilang ipapapatay siya. Ngunit sa ikatlong araw siya'y muling mabubuhay. Niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan ng ganito, Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos, hindi po dapat mangyari ito sa inyo. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, Lumayo ka, Satanas, hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na maligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay? Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao, nataglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong yaoy, gagantihan niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Magsiupo po lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. So, ang tema natin ngayon ay tungkol sa pagiging disipulo ni Jesus. At ang sabi ni Jesus, pasanin mo ang iyong krus. Naranasan niyo na bang magbuhat ng mabibigat na bagay? Siguro yung iba hindi pa kasi sabi agad, nabawa isang sakong bigas. No? Naranasan niyo bang magbuhat? Ilang bang kilo ang isang sakong bigas? 50.
Di ba? So siguro hindi mo maipinta sa mukha kung magbubuhat ka ng isang sako ng bigas, no? Ako hindi ko alam kung anong binuhat ko. Nagkaroon ako ng parang napunit ang isang tissue dito sa aking left shoulder. Tapos nangalay siya. Tapos natakot ako kasi baka hanggang dito hindi ko na ano ang aking braso. Sabi ng doktor, anong binuhat mo, Father? Sabi ko, wala akong maalalang nagbuhat. Siguro yung mga nagbabarbell, yung ating famous na babae, 'di ba? Nanalo siya, no? Si Heidelin, 'yan. Ang intensyon nila ay buhatin at iangat lang yung barbell, tapos babagsak na nila ng ilang minuto siguro. Hindi naman isang oras nakaganon ka para namang hindi mo na maipinta yung mukha mo dahil sa hirap. Mahirap talaga kasi ilang kilo yun, mas mabigat pa sa katawan ng isang tao. Kasi kung tayo magbubuhat, diba, importante na kailangan natin marahil ang isang bagay. Pero ang sinasabi sa ating buhatin ay ang ating sariling krus. Ano ba yung krus natin? No? O kaya minsan sinasabihin, ikaw ang krus o pasanin ko sa buhay. Nasabihan na ba kayo noon? Parang ang sakit, ano? No? Ibig sabihin noon, hindi ka gumagawa ng mabuting bagay o dinudulot mo lang sakit sa ulo lang sa iyong magulang o so kung kanino man, no, sabihan ka noon ay no, napaka pangit, no, sa kalooban. Kasi kapag ikaw ay sabi nga nagbuhat ng iyong krus, sabi yung problema mo pasanin mo. Pero hindi lamang dapat natin pasanin. Yakapin muna natin ang krus, 'di ba? Ang krus ay, sabi nga natin, ay parang hindi magbibigay sa atin ng magandang senyales, no? Pero yung krus ay a plus sign. Sabi nga sa mathematics, di ba? O pag tayo nagkukwenta, yung add, importante sa atin yan. Di ba? Pero ang krus na ipinapakita ni Jesus ay krus ng kanyang buhay. Ano ito? Yung pagpapakasakit at pagkamatay sa krus. When we talk about suffering and death, ay naku, wala na yung sabihin natin na ayaw na natin. Naku, ayoko maghirap. No? Kasi pag maghirap ka, ibig sabihin ay lahat ng sakit ay daranasin mo hanggang sa kamatayan. Ay Father, wag naman hanggang sa kamatayan. Pero ang sinasabi sa atin, ang sumunod kay Kristo, pasanin ang krus, no? Yakapin ang kasalanan o umiwas sa kasalanan, iwasan ng kasalanan kasi ito ang sa atin, lugmok sa kasalanan, yung mga ginagawa nating masasamang bagay. So, hindi madaling sabihin, pasanin mo yan, di ba? Pasanin mo ang krus mo. Kung ang Diyos ang magsasabi sa atin, parang hindi masama, di ba? Pasanin mo ang krus mo. No? Yan ang iyong buhay. Sasabihin siguro sa atin ng Diyos, ay dalhin mo ang iyong problema. Lutasin mo ang iyong problema. Pero marami sa atin na hindi alam kung paano lulutasin ang problema dahil sa hirap ng problema, dahil sa bigat na dinaranas. Kaya binibigyan tayo ng pag-asa ng Diyos na kung papasinin natin ang ating krus, no? Si Jesus nga, pinasan ang krus, ang kasalanan ng sanlibutan. Hirap na hirap siya sa pagpasan ng krus. Sa ating estasyon, ilang beses siyang nadapa? No? 3. Baka tayo, hindi pa nga naiangat, dapaan na tayo. Bakit? Kasi we do not want to suffer. Suffering for us is not a good thing. Ibig sabihin, ang paghihirap ay hindi maganda dahil ayaw natin to. That's as simple as that. Kasi kapag naghirap ka, ibig sabihin parang kawawa ka. But kung ikaw ay naghirap sa isang bagay, pinaghirapan mo, di ba?
parang maganda kung ikaw ay magtagumpay dahil pinaghirapan mo. Halimbawa, yung trabaho mo, yung pag-aaral mo, kung ano-ano pang mga bagay na ginagawa mong araw ang gabi. Yung mga ganyan, di ba? Pero kung sasabihin sa iyo na buhatin mo o pasanin mo ang iyong krus, siguro yung mga agwador, ano pa yun, nagtitinda ng taho, di ba? No, nababalanse pa yung bigat. Tayo kaya, mabalanse natin? No? Alam ko, hindi nyo naman na-experience, pero buhatin mo at maglakad ka pa, di ba? Sumunod ka sa akin. When Jesus tells the disciples, parang natulala sila. Susunod tayo, ay sabi, pasan-pasan natin ang krus tapos susunod sa Diyos. Di ba? Kung ano lang mga bagay ang inisip marahil ng mga alagad, pati tayo. Bakit kayo papasan ng krus tapos maglalakad pa? Di ba? Parang si Jesus Nazareno, di ba? Na ilang, inikot niya. No? Ang haba at halos natumba na siya, nadapa na siya. Ang pagkadapa ni Jesus ay maraming dahilan. Nadapa siya dahil sa bigat marahil, unang-una, ng ating kasalanan. Na instead na akuin natin yung ating mga kasalanan, no, ipinapasa natin hindi lang sa Diyos, kundi sa ibang tao. Ikaw ang may kasalanan, sinisisi natin ang ibang tao. Pero in reality, tayo minsan ang may dahilan o mayroong sanhi ng kasalanan. Pero ibinabato natin sa ibang tao dahil nahiya tayo na makita ng tao na tayo ay nagkasala. Yan ang nangyayari minsan dahil ayaw nating makita tayo ng tao, malaman nila o sasabihin na hindi ka mabuting tao. Pero sa pagpasan natin ng ating krus, unang-una, sabi ko kanina, yakapin ang ating krus, tanggapin ang kasalanan, pag-amin sa kasalanan. Diba minsan nakakainis, alam mo na may kasalanan, nagtatatwa pa rin. No? Hindi mo alam kung anong sumong sakalin yung tao para magsabi na, aminin mo na ayaw pa rin. Nakitang-kita mo nang nagkamali. A simple sorry is important. No? Mag-sorry ka doon sa taong nagawa mo ng kasalanan. Kahit nasabihin natin, kasi may nagsasabi, Father, baka kasi mapahiya ako na hindi niya tanggapin yung sorry ko. Nangyari na ba sa inyo yon? Pero kung mangyari sa inyo, huwag kayong mag-alala. Basta sa puso ninyo, alam nyo na nagsisisi kayo, nag-sorry na kayo. Sabi nga, hindi, a sorry is not enough. Yan ang minsan tinitingnan ng tao. Nag-sorry ka nga pero nakangisi ka naman. No? O may intention kang gawin uli. Ipakita naman natin na minsan, o hindi lang siguro minsan, palagi, na nagsasorry tayo. Yung thank you nga, minsan, hindi pa nga natin nasasabi. Sorry pa kaya? Diba? Anong gusto mong pakinggan? Thank you o sorry? Diba? Mas parang positive ang thank you, diba? Pag sorry, parang may nagawa sa yung kasalanan. On the other thing is yung thank you, meron sigurong naibigay ka, diba? Na maganda sa tao. Kaya nagte-thank you sa'yo. Pero to say sorry, kasi nung panahon na si Jesus ay nagbubuhat ng krus, instead mag-sorry ang mga tao. So, siguro meron sa ilan-ilan na alam yung paghihirap ni Jesus na doon lang sa gilid na umiiyak. Pero yung iba, no? Binabatikos pa si Jesus. Ganun din tayo minsan. Pag tayo nagkasala, ang tatami tayong may mga marites na agad na nasa paligid. Nagsabi, ay, nagkamali yan. Pero wala ba tayong pagkakataon na tayo ay magbago? Wala bang na tayo ay makonsensya? No? Pag sinabing konsensya, ay naku, yung iba yan. Nasabi, naku, Father, talagang minsan nakakatakot. Kasi when you do a bad thing, sabi nga, meron niyang, sabi nga ay parang balik sa'yo. Diba? No? Hindi naman siguro
ano yan ng Diyos, kundi siguro parusa sa atin, sabihin na natin. Kasi gumawa ka ng masama pero gumawa ka ng mabuti, parang ang hirap na makagawa ka ng isang maliit na kasalanan. Ang hirap ng burahin. No? Kung ikaw ay nilalait ng tao dahil sa nagawa mong pagkakamali, no? Gumawa ka, mag-isip ka ng paraan. Paano, Father? Unang yan, ipagdasal mo na yung mga taong ito yung pagkaintindi sa'yo. Even Jesus, di ba? He was, when he went back to his hometown, di ba? Hindi siya kinilala. Pero narinig nila na si Jesus ay nagpapagaling, no? Bumubuhay pa ng mga patay at nagpapagaling ng maraming sakit. And probably kasama tayo sa mga napagaling ni Jesus. Pero ano ba ang dulot nito sa atin? Ito ba ay magsisilbing na mawawala, hindi na natin gagawin yung kasalanan? Pero dapat pag may ginawa sa atin ng Panginoon o binigay na biyaya, diba, iisip mo na yung mga magagandang bagay kasi baka ito na yung huli kong oras. Diba? Pero ang pagpapaalala sa atin ni Jesus ay mahalaga. No? Kung gusto mong sumunod sa akin o gusto mong maging alagad ko, pasanin mo ang iyong krus. Pero kung papasanan natin ang krus ni Jesus, parang sa tingin ko napakabigat. Yung krus na pinapasan niya hanggang Golgotha, mas mahirap. Kasi kasalanan yun ng buong bayan. Pero ang kasalanan natin, sarili rin natin yan o sa ibang tao. Kasalanan nating nagawa sa ibang tao. Pero ang buhatin ang krus ni Jesus. Pero sinabi niya, no, my burden is light, di ba? Yung kanyang pasanin ay magaang. Bakit gano'n naging magaang para sa Diyos? Kasi kung ito magiging attitude natin, no? Magbubuhat tayo ng ating pasanin o krus. Yung ibig sabihin, haharapin natin yung problema, tapos ang isip natin, hindi isip ng tao, kundi isip ng Diyos. No? Yung yakap mo sa problema, no? O pagtanggap mo dahil ikaw ay nagkamali, ay malaking bagay, no? Sapagkat ikaw ay bibigyan. Siguro sa pag inisip natin ng Diyos, iisipin natin na malakas tayo. Kasi kung tayo lang, mahina tayo. Amen? The human is weak. Bakit? No? Kasi nga, dahil sa kasalanan, and Jesus is very powerful. Bakit? Kasi hindi lang dahil anak siya ng Diyos, kundi siya'y napakabuting tao. Tao at Diyos. Kung gayon, bilang tao, pwede nating matularan. Hindi natin pwedeng tularan si Jesus sa kanyang pagka-Diyos. Pero sa pagiging tao, di ba? Sinasabi niya, mahirap sumunod kay Kristo. Kasi ang lahat ng sumusunod kay Kristo, gusto na uuna. Di ba? Sometimes yung mga followers gusto na sa unahan. No? Nauna pa dun sa pinuno. Di ba? Kung titingnan natin, ay naku, atrevido itong taong ito. Di ba? Pero kung tayo susunod, nasa likod lang tayo. Mayroon bang sumunod na nasa unahan? Di ba? Wala. Ikaw ay sumusunod, ibig sabihin, nasa likuran ka ni Jesus. So pag sinabing, pasanin mo ang iyong krus, yakapin mo yung krus mo, sarili muna. Kasi kung maging matagumpay tayo sa pagpasan ng sarili nating krus, kahit na ito ay mabigat, makakatulong tayo sa ibang tao, pasanin yung kanilang krus o maibsan lamang yung kanilang pasanin sa buhay. Hindi natin alam minsan sa pagtulong natin sa ating kapwa, no? Andun si Kristo, no? Naiibsan yung bigat ng krus na pinapasan ng ibang tao. Sana maging instrumento tayo, no? Ng kaginhawaan, kapayapaang nadarama na hindi lamang ng pamilya natin, kundi ng ibang tao. Kaya nga, Jesus wanted to extend His love even to our enemies. No?
tularan natin, pati kaaway, nasa krus siya, pero hindi niya nilait yung mga lumilibak sa kanya. That's the mind of God. When we have the mind of God, ay baka walang problema sa mundo. Wala tayong problemang pansarili at peaceful ang ating daigdig. Pero maraming nangyayaring mga bagay-bagay na hindi maganda, na hindi natin minsan matanggap, anumang bagay o sakuna o mga pangyayari, no? Dahil meron tayong parte na dinulot, no? Hindi lamang sa sosyedad, kundi sa ating pamilya, naging bahagi tayo, no, ng mga pasanin ng krus ng ibang tao. No? Sana isipin natin minsan na hindi natin pahirapan yung ating kapwa, yung ating kapamilya sa kanilang buhay, bagkus tayo maging kaligayahan o kaginhawaan ng ibang tao sa pamamagitan ng kahit na simpleng pakikinig sa ating kapwa, simpleng pagsasabi nga ng sorry o simple thank you, yung mga bagay na yon minsan nakakalimutan natin. Yan ang gawaing Kristiyano na nagmamakaawa. Ano ngayon kung magmakaawa ka? Kasi ikaw may kasalanan. Alam mo na ikaw ang nakagawa ng masama, ikaw ang magmakaawa. Nagmamakaawa tayo sa Diyos na patawarin tayo sa ating mga nagawang kasalanan. Pero sa pagmamakaawa natin, bibigyan tayo ng Diyos ng kapayapaan at kaligayahan sa ating buhay. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo.